kalikasan at isulong ang kabutihan. Karapatan ay ating ipaglaban, sang nilikha ay aalagaan. Sabayan ang ikot ng mundo sa pagpantay ng pagbabago. Halina't lumahok at manindigan, buhay at kalikasan ay ipaglaban. Sabayan ang ikot ng mundo sa pagpantay ng pagbabago. Halina't lumahok at manindigan, buhay at kalikasan ay ipaglaban. We make change work for women. Ang galing ng kababaihan as active contributors and claim holders of development. Magandang hapon po. Ako si Pia Noriela Bastilla for Green Faith. Kababaihan, ano nga ba ang lakas at halaga natin sa lipunan, komunidad at bansa? Lalo na't sa lumalalang pagkasira ng ating kalikasan, ano ang mga hakbang na ginagawa natin para mapigilan ito? Kasama ko po ngayong araw na ito ang Women Go, isang proyektong naglalayong palakasin ang mga kababaihan na nakatira sa mga protected areas para makalahok sa governance towards social change. Welcome to Green Faith and Happy Women's Month. Kasama ko po ngayong araw na ito ang Women Go, isang proyektong naglalayon palakasin ang mga kababaihan na nakatira sa mga protected areas para makalahok sa governance towards social change. Welcome po to Green Faith and Happy Women's Month. Kasama po natin ngayon si Ms. Arlie B. Endonila, ang Site Coordinator from Women Go Project ng Haribon, at si Ms. Christy Luna, President ng Kalipi Foundation of Infanta Quezon. Magandang hapon po and Happy Women's Month. Magandang hapon po. Magandang hapon, Miss Pia. Yeah, salamat po sa pagpapaunlak. At umpisahan na po natin. Pwede niyo po bang makwento sa amin kung ano po yung tungkol sa proyekto na hinahawakan niyo ngayon? Sige po muna po kayo, Miss Arlie. Sige po. Sige, umpisahan ko yung kwento. Ako po ay nagre-represent ng Haribon Foundation bilang organization na nag-i-implement ng Women Go Project. Ito ay pinondohan at sinusuportahan ng European Union naman, yung Women Go Project. Ang layunin ng Women Go Project ay to enhance the capacity of women in protected area governance for social change. So, layunin ng proyektong ito na mapalakasin ang hanay ng mga kababaihan ukol sa pangangalaga at sa pag-govern, pag-manage ng ating protected area, lalo na sa Presidential Proclamation 1636 na nandun sa Sierra Madre, southern part ng Sierra Madre natin, yung Real, Infanta at General Nakar area. So yun, yung coverage nito ay yung mga kababaihan, especially yung mga na organized groups na nandun sa ating Real, Infanta and General Nakar municipalities. Ms. Arlie, ito po ay project funded by EU through the Haribon Foundation. Ito ay nabuo dahil sa nakita natin na pangangailangan na ang mga kababaihan ay umupo din kasama ng mga kalalakihan para sa pagdidesisyon, pagpaplano, pag-uukol ng mga proyekto na responsive sa mga pangangailangan ng mga kababaihan. So, kasi karamihan ng ating mga management bodies or mga councils na nakakaupo sa local governments natin or sa mga the national agencies or department agencies natin ay karamihan, especially kung elected officials, ay mga kalalakihan. So gusto natin na mabigyan din ng oportunidad ang mga kababaihan para umupo sa mga
mga decision-making bodies na ito? Bali po, dumating sa amin ang Haribon Foundation, non-government organization, na para po kami ay tulungan na patuloy na imulat sa amin kung ano talaga ang kahalagahan ng ating environment o ng ating kagubatan, na patuloy pong nauubos na ang mga kakahuyan natin ngayon. Kaya kumbaga man po, doon namin nakita na talagang yung sincero nilang pagtulong sa amin at paggabay upang aming maabot din at kami ay makatulong din sa aming komunidad. Kami po ay may mga ginagawang tree planting doon nga po sa PP 1636 at sa kasalukuyan po kami po ngayon ay nakikipag-ugnayan sa Rotary Club kasi sila po yung binigyan ng Senro ng 32 hectares na lupain doon sa PP 1636. Kaya kung baga man po ay kami ay nakikipag-usap doon sa Rotary Club para po kami ay makatulong doon sa pagpapanumbalik ng ating mga kakahuyan o ng ating kagubatan doon sa PP 1636. Kasi ito po sa ngayon ay patuloy na pinapasok noong may mga mapipera at nagtatayo po ng resort. Kaya kung baga man po kami ay nakikiisa rin kung ano talaga yung mga layunin na mapanumbalik yung ating kagubatan, na kami po ay mag-a-adapt at kami po sa ngayon ay going yung pag-uusap namin na kami mag-a-adapt ng 10 hektarya para po kami ay makatulong at kami ay makapagtanim din doon ng mga seedling na siyang itatanim po doon sa ating kagubatan doon na patuloy nang nasisira po. Kumbaga yung po yung magiging ambag namin na mga kababaihan doon sa pagpapanumbalik ng ating kagubatan. At kami po ay makakapagbigay din ng mga kaunting kita ng aming mga member kasi sila po ay magtatanim ng mga seedling na pwede po itong bilihin. At ito po ay kami tinutulungan nga po ng Haribon Foundation na sila po itutulong para mabigyan ng kaunting kita yung mga kababaihan doon sa malapit po doon sa PP 1636. So yung pong project is actually both addressing yung biodiversity conservation at pati po livelihood. Kumbaga, bilang balik po namin sa Haribon Foundation, kami po ay binigyan ng mga training, kung paano kami mag-put up ng aming livelihood. Na yung pong aming livelihood ay hindi dapat yung nakakasira sa kalikasan, bagkus ay makatulong kami na makapagbawas ng mga basura. Sa kasalukuyan po ngayon, kami po ay may doon ang nai-put up na livelihood. Ito nga po yung paggawa ng mga tote bag na nagmula po doon sa mga lumang damit. At ito po binibigyan namin ng bagong anyo para hindi na po ito madala pa doon sa landfill. Mayroon pa rin po kaming isa na yung EcoBricks. Ang partner po naman namin dito ay ang Menro ng Municipal ng Infanta. Na ito pong EcoBricks ay nagmula po sa giniling na bubog at saka po giniling na mga balat ng sitsirya. Na yung pong aming EcoBricks ay maganda po itong gamitin doon sa mga landscaping ng ating pong mga garden, yung po mga ganayon, o pwede rin po itong gamitin doon sa ating mga barangay hall, eskwelahan, para po maging ganda. Sa pagkakakwento po ni Miss Christy, parang sobrang established na nung project, no? Parang ang laki na po na nagawa ng project for just a span of 3 years. Ano po yung mga challenges naman bilang coordinator ng project? Dagdagan ko rin lang din yung yung sinabi ni Pangulong Christy. Actually, this is the 4th year of the project this year, 2023. And pa-phase out na kami sa project. So, tama ka, no, yung mga yung na-establish ng proyekto, magaganda na at ayan ay nakikita namin sa mga women namin na yung empowerment makikita mo na sa kanila. Sina Pangulong Christy, sila na mismo lumalapit sa LGU para makipag-usap sa Rotary Club nga at sa iba pang mga potential partners nila. So ang project hindi lamang tinutukoy yung biodiversity conservation or pangangalaga sa ating kalikasan, kundi tinutukoy niya rin yung pangangailangan ng ating mga kababaihan. Kasi first and foremost, yung mga kababaihan natin ang naiiwan din
na mag-isip kung paano ibabudgetin yung kanilang pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay. At sila din yung influential kung ano ba yung maiambag natin sa kalikasan, especially na sila ay katuwang ng kalalakihan para mangalaga sa kanilang mga anak, magturo ng kung anong tama o mali, mga ganyan. So, sa course ng paglalakbay nila sa proyektong ito, sila ay binigyan natin ng mga training na ang tinatawag natin ay life skills program. Yan yung sinasabi natin na mga kailangan nila para yung kanilang pagiging empowered ay buo. Hindi lang may empowered sa kita, sa income, kundi empowered sila na ako marunong magsalita, marunong makipagnegosasyon, marunong maggawa ng desisyon, marunong life visioning. Kasi isa sa bahagi ng basic life skills namin na ang mga kababaihan dapat may vision din sila na pang sarili nila, pang individual, at na i-integrate nila ito sa vision nila, sa pamilya at sa komunidad nila. So, medyo integrated yung ating pag-implement ng project. Hindi lamang pang sarili or pang bahay, kundi din ano ang katayuan ng mga kababaihan sa ating komunidad at sa ating pamahalaan. So, yun yung layunin ng yun yung ginagawa natin sa proyekto. Yung mga challenges, medyo maraming challenges, especially yung mga kababaihan natin ay malaki ang responsibilidad sa kanilang bahay. Especially na sila traditionally, sila ang nangangalaga or nagki-care sa ating mga kabahayan at mga anak. Sila ang primary caregiver natin. So, medyo sa umpisa, yung mga kababaihan natin ay very hesitant na bakit ako sasali dyan o nakakaubos ng oras. Yung mga husband nila ay sinasabihan sila, aalis ka na naman. Yung pagkain ng mga bata, yung pagkain ng pamilya, hindi mo na maaalagaan yung pamilya mo. So it was a very big challenge for them to convince yung kanilang pamilya na kailangan ko to para din sa aking growth and improvement. So, napangiti si Pangulong Christie kasi during the course of the capacity building activities, yung mga realization ng mga kababaihan na kung ito ay aking panaginip, kung ito ay aking tinatanaw na vision, pwede ko ito ma-achieve dahil I can work towards it. And hindi lang na ito yung sitwasyon ko, wala kaming pera ng pamilya ko, hanggang dito na lang. So meron silang, parang may future sila na tinitingnan na mas bright. And nakikita din nila na sila din ang makakatulong sa kanilang sarili. Hindi na sila aasa pa sa pamahalaan, hindi na sila aasa pa sa kung sino man, kundi sila lang ang makakapag-decide na pagandahin ang nangyayari sa kanilang pamilya at nangyayari sa kanilang lipunan. So yun yung magandang nangyayari sa proyekto. Hindi lang po siya integrated, holistic din po yung approach na ginawa niyo, Ms. Arlie, no? Ms. Christie, na-mention po ni Ms. Arlie yung mga challenges na bilang babae, parang ang pinaka-challenge talaga yung pagde-decide, ano ba yung uunahin natin? Magsasaing muna ba ako o attend pa ako ng training? Alagaan ko muna ba yung mga anak ko? So I think these are common challenges, no, of being a woman, especially kung ikaw ay merong responsibilidad sa bahay at may mga anak. Na-experience niyo po ba yon, Ma'am Christie? Sa totoo lang po, malaking tulong po yung ibinigay sa amin ng Haribon na yung training na yun, kasi natuto po kami na magsalita sa harap ng maraming tao. Tapos po marunong na rin kami kung paano namin i-manage yung oras namin, na paghati-hatiin kung alin yung priority, ano yung layunin at alin yung uunahin. Kumbaga po, napakalaki talaga ng
impact sa amin noong training na ginawa namin. Bali po yun ay 5 modules na talaga pong inisa-isa yun para lang kami ay matuto at magkaroon ng lakas ng loob na humarap at gawin kung ano yung makaka-improve sa aming sarili. Usual kasi natin na reaction pag mga kababaihan ay sasagawa ng activities. For example, yung mga traditionally na panglalaking activities. For example, yung tree planting. Hindi na namin papangalanan pero may nagsasabi sa kanila ni Pangulong Christie at sa organisasyon nila na kaya nyo ba na magtanim? Kaya nyo ba na i-adapt yung isang lugar para lang i-restore ang ating mga kabundukan? Ang mga babae lang kayo, paano kayo sino ang magtatanim doon? Kasi mga kabundukan yun so matataas. Parang sa course ng ating proyekto, makikita parang na-realize ng mga kababaihan natin na kung kaya ng mga kalalakihan, may kakayanan din kami para sa pangangalaga ng ating kalikasan. So hindi siya pumipili, babae ka man or lalaki, dapat katuwang tayo dito. Yun po actually yung susunod kong tanong, Miss Arlie, yung stereotype para sa mga kababaihan na ito ay yung yun nga, na hindi to kaya ng mga kababaihan kasi kailangan magbungkal, mag-tree planting. Miss Pangulong Christie, na-experience po ba yun ng mga kapwa nyo kababaihan, yung mga miyembro po ng ating organisasyon? Sa totoo lang po ma'am, nitong last 2022, kami po ay umakyat doon sa mataas na bundok doon sa barangay Magsaysay at kami po ay nag-tree planting, kami po ay humingi ng seedling doon sa Sinoro. Tapos po humingi rin kami ng tulong dito sa aming municipality, humingi kami ng sasakyan, ng aming pagkain para po maisagawa namin yung tree planting. Umakyat po kami doon sa bundok. Kaya yung pong kakayanan ng kalalakihan ay kaya rin po namin gawin. Nakwento nyo po yung pagbabago nyo, na-empowered kayo bilang mga babae, na kaya nyo pala ito, na kaya nyo palang magkaroon ng sariling visioning as mentioned kanina ni Miss Arlie. Gusto ko rin pong malaman kasi kayo po yun na bago. Ano po yung, kung may pagbabago rin po ba sa pananaw ng inyong mga asawa? Kasi po, importante din yon kasi kailangan na balance din na kayo may gustong gawin at mas magiging successful kung may support din, no? Especially ng isang partner sa bahay. Ako po ma'am ay balo, kaya kumbaga wala na akong hihingaan ng halimbawa tatanungin ko na ano baga ako bagay papayagan mo dito na pumunta sa ganito, may ganito kaming gawain, papayagan mo baga umattend para pong ang desisyon ko ay sarili ko na laang na ako'y pupunta doon para sa sarili ko po yun, para ako ay may matutunan at may magawa ako dito sa samahang kinabibilangan ko. Yung pong anak kong bunso, yung po yung nag-aano sa akin na, sige mama, go ka lang diyan, go. Iyong iyong puntahan, kasi diyan marami kang matututunan. Yung po yung kumbaga yun po yung suporta sa akin naman ng anak kong bunso. So Miss Arlie, ito po ba yung na-envision ninyo simulat sa fall pa lang nung pag-conceptualize ng project? Sa tingin niyo po, ito yung talagang na-visualize ninyo na pagbabago? Gusto natin makita na ang mga kababaihan is at the forefront of conservation and at the same time yung mga decision making nga. Sila Pangulong Christie at ang kanyang mga organisasyon, mga kasamahan niya sa organisasyon, gumagawa din rin sila ng mga resolutions patungkol sa pagkakalinga ng ating kalikasan. In fact, yung hindi lang nasabi kanina ni Pangulong Christie yung kanilang proyekto kasi gusto nila mabawasan yung pagpo-produce ng mga basura sa kanilang munisipalidad. So ang gagawin nila or ginagawa nila ngayon ay sila ang nagpresenta sa LGU nila mismo na kukolektahin ng mga kalipi na member ng kanilang federation, kukolektahin nila ang basura para sa paggawa ng eco bricks at para sa cloth materials
na kinoconsider na waste para gawin nilang panibagong anyo. Like for example, kung magaganda pa na tela, gagawin nilang mga bags, yung mga talagang sira-sira na mga tela ay gagawin nilang rugs. So tapos ano pa yan sila nag-envision na sana magkakaroon ng ordinansa ang LGU na dapat wala na talagang cloth materials na maitatapon sa hukay. Oo. Yung lahat ng materials ay circular ang kanyang pag-manage, yung circular waste management. Ayun. Tapos sinamahan pa nila ito ng mga panukala na kailangan nakakatulong ang mga organisasyon nila sa kanilang mga kanilang barangay. So ano siya, kasi federation siya, it's infanta-wide yung kanilang sa kanilang federation, buong infanta ang mai-influence kung gagana lahat ng mga kababaihan na under sa federation na pinamumunuan ni Pangulong Christie. Ang proyekto mismo ay may 2 pang munisipyo. So ganun din yung yung framework. May federation at saka may organization under the federation na gumagalaw din. Yung mga panukala na related sa protected area management naman ay dinidiscuss yan nila sa kanilang organisasyon para matingnan kung saan sila makakapag-express ng kanilang suporta. So yun yung yung gusto natin mangyari, na maging aktibo yung mga kababaihan dahil nakikita nila na kung ano man ang nangyayari sa kanila, siya ding kung ano man ang nangyayari sa kanilang kalikasan ay babalik din sa kanilang pamilya. In fact, merong mga activities, may iba pa silang activities na mga clean-up drives, yung kanilang mga member organization, mga aside from tree planting, may mga clean-up sila ng rivers, mga ganyan. Ma'am, yung pong na-mention ninyo na ginagawa nila ng mga bags, saan po siya minamarket? Kami po ikuan, ma'am. Ito po baling bayan ng Infanta ay may ilan na po kaming mga customer talaga na umu-order sa amin. Tapos po yung doon po naman sa mga food trucks or yung mga basahan, ito po ay kami ay may doon na rin nakausap na isang tindahan na kami ay magsusupply sa kanila. Tapos po yung LGU ng Infanta, sa amin na rin po order noong aming mga tinatahi. Kaya kumbaga man po, palawak na yung aming utay-utay naming na nagagawa o na nakakahanap kami ng iba pa naming mga buyers. Kami po ay meron ding tinatarget na para lang po hindi nila itapon, tulad po doon sa part dito ng Dinahican, ito po ay daungan ng mga bangka. Ay yung pong mga food trucks ay para po hindi nila itapon doon sa dagat. Kasi karamihan po ng mga bangka, ang pagkatapos pong gamitin, itatapon na lang po nila doon sa dagat. Kaya kumbaga, meron po kaming offer na ipunin lang po ninyo yung inyong mga nagamit na mga rugs o basahan, ipunin po ninyo at ibalik ninyo sa amin. Meron pa kaming ipapalit sa inyo na bago uling basahan. Para lang po maipon yung mga ginamit nila at hindi nila itapon doon sa dagat. So bali kayo po yung sumusuporta dun sa existing ordinance ng inyong lugar. Opo, kasi patuloy naman po din na kami ay lumalapit sa aming LGU dito. Sa totoo nga lang po, kami ay nagpasok kami ng resolution at kami po ay nag-request ng makina na para po yun ay magamit namin doon sa aming livelihood. Kami po ay binigyan ng isang aging at saka po 2 sewing machine. Kumbaga man po, hindi naman po kami pinababayaan din. At yun po ay utang na loob din namin sa Haribon Foundation kasi hindi po kami magkakaroon ng lakas ng loob, hindi kami matututo kung ano yung aming gagawin sa aming samahan. Kaya malaking tulong po yung Haribon Foundation na dumating sa aming samahan. Pwede niyo po bang makwento rin sa amin yung tungkol dito sa Mount Irid, Angelo? Ito po ba yung pinaka-site din or is it bigger than this?
pag dumating po ba yung panahon ng tag-ulan, ay talaga pong dito sa amin ay pag sinabing tag-ulan, ay talaga pong tag-ulan iyan, ay kung mapuno po yung dam, magpakawala po ng tubig, ay dilulubog po ang bayan ng Infanta. Sino po ang lubos sa maapektuhan? Kami pong mga kababaihan na naiiwan sa aming mga tahanan. I think tumayo na rin sina Pangulong Christie para sa pagprotekta ng ating kabundukan. In fact, sa ngayon meron naglalakbay, yung mga nag-alay lakad para sa Kaliwa Dam. Sila ay nag-ambag galing sa kanilang bulsa mismo, galing sa kanilang organisasyon, nag-ambag sila ng pagkain para sa ating mga nag-aalay lakad. So, malaki yung pagkamulat ng ating mga kababaihan kung anong nangyayari sa kanilang kabundukan. Ano po yung status na ngayon nung yung sa Kaliwa Dam? Nagsimula na po ba? Ano na po ang status ng proyekto na yun? May mga nangyayari na construction sa lugar. Subalit ito ay hindi pa rin nabigyan ng kaukulang recommendation ng PAMBI. Kami sa Haribon ay tumatayong isa sa miyembro ng Protected Area Management Board. At bilang isang organisasyon, ang Haribon ay hindi din against din sa pagpapatayo ng Kaliwa Dam. Marami ng mga pag-aaral ang nakikita natin na may iba pang paraan sa pag-iimbak ng tubig at sa pag-provide ng tubig para sa Greater Manila. Yan sana ang ukulan ng pansin ng gobyerno, hindi ang pagpapatayo ng isang mega dam na nakakasira ng last frontier natin na nakakapagprotekta hindi lamang sa area ng Sierra Madre kundi din sa Luzon, sa Luzon area natin, even sa Manila. Nagbe-break ng kalakasan ng mga typhoons. So yan yung mga fears ng mga tao natin sa mga kasamahan natin sa Real, Infanta and General Nakar. Yan yung fear talaga nila kasi na-experience na nila yung yung epekto ng malalakas na pag-ulan at mga typhoons. Yan yung pinaglalaban nila na magiging secure din yung kanilang buhay at hindi malagay sa panganib. Sila Christie actually ay pinag-iisipan ngayon na mag-apply din bilang miyembro ng protected area. Kasalukuyang ina-assess kasi yung membership ng Protected Area Management Board, and pinag-iisipan din nila na gusto din nila makibahagi bilang isang miyembro para kasali sila sa decision making sa board na to. Kaso ngayon, Ms. Arlie, patapos na yung project, no? Nasabi niyo po to last phase na kayo ng proyekto. But I think because of the project, you've prepared the women para sa mga ganitong mga gawain, na empowered na sila para para gumawa ng paraan para marinig ang kanilang mga boses. Lagi yan namin nababanggit din sa kanila or napag-uusapan with the communities na hindi kami forever walang forever. hindi kami forever nasa kanilang sa kanilang lugar o nasa tabi nila, pero sila ay nandyan sa ating katabi ng ating mga natural resources na siyang kinukuhaan natin ng malalaking benepisyo para ma-ensure na secure yung ating buhay, napapangalagaan yung ating source of food,
may source of income even. Maraming ecological benefits at nare-realize yan nila. Mas marami tayong makukuha now and in the years to come and for future generations kung pangangalagaan lang natin ang ating kalikasan. Instead of gamitin natin ang kalikasan para lang sa development na ma-ensure lang natin ang pangkasalukuyan nating na pangangailangan. So yun, malaki yan na realization din para sa mga komunidad natin. And also, sila ay binigyan natin ng kasanayan para maging facilitators din. So sila mismo ay pwedeng makipagpulong sa kanilang mga fellow women or even sa communities nila, men or women man yan, at mag-share ng kanilang kaalaman kasi nabigyan na natin sila ng skills para kung paano to i-share na hindi siya hindi maboboringan. hindi boring kundi matututo ng husto yung kanilang binibigyan ng aral. Opo, agree ako doon, Miss Arlie, no, na kasi po nga sa isang project daw, talagang ang isang basis ng successful project ay yung sustainability. So since our women are now empowered, tapos meron na rin po silang independence, no? Kahit wala na yung project, kaya na nilang tumayo sa kanilang sariling mga paa. And then meron na rin silang partnership with the LGU to make sure the sustainability of the project. Ang isa rin po, ma'am, na basis din sa isang successful na project ay yung replicability. So hopefully po, hihintayin namin yung report ninyo at para ma-share nyo po para sa iba ring mga development efforts tulad nito at para ma-replicate sa ibang mga lugar kasi nakita po natin na successful po yung talagang inyong project. So para ma-replicate, masundan ng ibang mga areas. Ma'am Christy, kung meron po bang gustong sumali mga kababaihan dyan, paano po ba ang gagawin nila? Bali po, ma'am, doon sa amin samahan. Meron po kaming mga pulisiya kasi ngayon po ang mga kasama namin ay mga medyo may edad na rin. Kaya po kami ay nagawa ng pulisiya namin na ang pwedeng sumali ng mga kababaihan ay yung edad 18 to 59. Kaya po yun ay nasa pulisiya namin kasi yung nga pong mga gawain na ganyan tulad ng mga tree planting baka hindi na po nila kayanin. Kaya kumbaga nagbigay po kami ng intake forms, sila po yung mag-fill up, yung pong ganayon na kailangan po ay meron silang ipapasang intake form. Yeah, so Miss Arlie, paano po kailan po ba talaga mag-i-end yung project? Or tapos na po ba siya? The project will end on December 31, 2023. So yun, marami pa nga kaming gawain ni na Pangulong Christie. So documentation, mostly documentation na lang din yung yung gagawin namin for the last portion of the year. So yun, we're looking forward especially sa kanilang livelihood kasi yan yung sinistrengthen namin sa ngayon na they will be able to improve their products, market it, ayun, and so on. Yan yung tinututukan nila sa ngayon. Dagdag ko lang sa membership, may mga polisiya na kasi silang na-set up sa kanilang organization. So may mga financial policies sila kasi laging yan yung problema ng mga organisasyon, ang financial. So may mga membership policies sila. So aside from the age limit, may mga membership dues yan sila na nire-require. So kahit sino yung kababaihan na sumali sa kanila, as long as makakommit sila ng kanilang presensya during meetings, yung membership dues, mga ganyan. So may mga polisiya na sila na identify. Bago po tayo magtapos,
hingan ko po kayo ng messages, no? Especially on implementing a project bilang isang babae. Oo. Paano po yun paano yung ma-share nyo sa ibang mga kababaihan, how it was to be a woman implementing a project, at syempre message din po dun sa existing reluctance dun sa Kaliwa project, yung sa Kaliwa Dam. For the implementation of projects, hindi siya madali, mahirap siya. Pero kung ang mga communities ay pareho ni Pangulong Christie na very willing and very active sila sa pagsagawa ng mga pangangailangan. Hindi biro yung pag-a-attend ng training, especially kung meron pa silang ibang mga gawain, and we are pulling them out of possible earnings, mga ganyan. Yung pagpursigi nila ay isang malaking big win para sa proyekto. Bilang isang babae na nagpapatupad ng isang social development project, especially in environmental conservation, hindi naman siya mahirap. Yun siguro yung pagtingin na lahat ng ginagawa natin ay babalik din sa atin, especially na ang mga kababaihan na ito ay nakatira sa lugar kung saan bilang ako ay tumitira din sa Metro Manila, ang source ng aking katubigan ay nanggagaling din sa pangangalaga ng mga kababaihan natin sa Sierra Madre. So malaki yung I owe them a lot sa mga areas na ganun. So hindi siya siguro sila ang kumukuha ng kaalaman natin, kundi symbiotic talaga na relationship. May inaambag sila sa ating mga taga Metro Manila. Tayo naman ay nag-share ng ating kaalaman para sila ay lalong maging effective na miyembro ng kanilang komunidad. So yun siguro ang kailangan na may pagtingin sa every time na mag-implement ng project. Hindi tayo pumupunta sa isang lugar para mag-implement ng project na parang may messianic tendencies, kundi pumupunta tayo sa project dahil pareho tayong may pangangailangan tayo sa isa't isa at may maiambag tayo na mapabetter yung buhay ng isa't isa. So yun siguro yung pinaka-importante na pagtingin bilang isang babae na nag-i-implement ng isang proyekto. Kung iisipin po talaga natin, talaga pong napakahirap. Yung aming pinagdaanan din na napakarami namin training na pinagdaanan. Pero pasalamat po kami at pinagdaanan namin yung mga training na iyon. At ito po kami at patuloy na lumalaban. Tumatayo sa aming buhay. Kaya yung amin pong mga kasamang, kumbaga man po hinahangad din namin na yung sa 36 na barangay po dito sa bayan ng Infanta. Gusto rin namin na kami ay makapag-share o makapagbigay ng livelihood para po sa kanilang pangkabuhayan. Kumbaga yun po yung nasa vision namin na isang huwarang samahan na nag-aangat sa estado ng mga kababaihan. Kaya patuloy po kami nagsusumikap na itong aming samahan at ang aming livelihood ay aming mapaunlad o mapalago. Salamat po, Ms. Christie. Meron din pala po akong isang tanong na hindi ko natanong kanina kasi ang pagtingin sa mga babae, meron pa rin pong existing na pagtingin sa mga babae na ito ay ang weaker sex. Kumbaga, yung tinatawag nila. Pero ano po ba sa palagay ninyo naman yung advantage ng pagiging isang babae pagdating sa development work tulad po ng ginagawa natin? Kasi po ang babae, kumbaga pagdating sa isang trabaho, iyan po ay pulido. May puso na tumatrabaho. Ginagawa po yung, kumbaga yung isang gawain ay talaga pong may puso na kailangan ay laging nadodoon sa tama at malumanay. Hindi yung parang agresibo na pinag-aaralan pong mabuti kung ano yung ikikilos. Para po sa ikabubuti ng lahat, ng mga kababaihan. So pulido,
may puso at talagang pinag-aaralan. Agree po kayo doon, Miss Agree. Miss RD? May dadagdag Oo. po ba kayo? Oo. Siguro yung mga kababaihan are natural carers dahil siguro sa yung pagiging mothers, yung most of the women experience motherhood na 9 months siya papalaki ng baby sa kanyang sinapupunan, and at the same time paglabas nun siya pa rin yung primary carers sa traditional na ano natin na pagtingin sa role ng kababaihan. So siguro nagiging natural yung pagiging carers ng babae. And yan ay makikita sa relationships niya and even sa relationship niya to the earth. Carer din yung kababaihan sa ating nature. Ang isa kong nakakatuwa tingnan during the mga training activities natin sa Women Go, ang ating mga participants, sina Pangulong Christie, lagi yan nagreklamo sa amin, "Ma'am, hirap na kami mag-isip. Sumasakit ng ulo namin." laging may ganun kasi talagang tinuturuan namin sila na sila mismo ang gagawa ng mga documents, nagbi-business planning yan sila, mga ganyan. Pero pursigido sila sa gawain nila. Hindi siguro pareho din sa pagtatrabaho nila sa bahay, hindi nila iniiwan halfway yung pagluluto, paglalaba, kundi tinatapos din nila talaga yung mga pinapagawa sa kanila. And we are very fortunate na ang mga halos lahat ng mga na-train natin ay tinapos nila, karamihan sa na-train natin ay tinapos nila yung mga training activities. So, huli po, meron po ba kayong mga panawagan din na tulong o assistance para sa yung po mga nakikinig sa atin ngayon? Oo. Especially po dun sa project at sa ground. Oo. Actually, last October 2022, nag-partnerships forum nag-hold kami ng partnerships forum na showcase ng ating mga kababaihan yung kanilang mga produkto at yung ginagawa nila in exchange para sa ating kalikasan. So sila mismo nag-speech sila in front of a big audience. At nag-share ng experience nila at kung ano yung proyekto nila about. So patuloy silang nangangalap ng pondo, additional funds, or tulong sa technology at saka equipment para sa kanilang produkto. Pareho kina Pangulong Christie, kailangan pa rin nila matuto sa social media. Paano mag-market in social media, paano mag-product development, paano pagandahin yung packaging. So marami pa silang kailangan matutunan at yan ay nilalapit nila sa mga willing na partners para mapondohan ito or ma-partner sila para mabigyan sila ng kaukulang skills training. So yun yung malaking tulong na maibigay sa kanila sa ngayon. Sa amin naman po, ma'am, dito sa samahan namin, parang nakikita po at kami po ay nanghiram lang po, kami pinahiram lang po ng building na maliit na kwarto. Sa ngayon po kami po ay masikip na kasi kami ay may 3 makin ng sewing at isang aging, ay maliit po yung kwarto. Kaya kumbaga man po ay patuloy pa rin kami nangangalap. Sa katunayan po ay kami nga po ay nag-meeting nung nakaraang linggo na kami ay magagawa ng resolution para kami ay humingi ng lote doon sa aming mahal na mayor ng bayan ng Infanta. At kumbaga man po madali na yung building, kung sino ang tutulong ay willing po kami tumanggap. Kami po ay talagang sa totoo lang ay kulang po, maliit na po yung aming space. Isa pa po ay yung aming equipment ay meron pa rin pong mga kulang kasi gusto rin po namin na yung paglalagay ng imprenta doon sa aming bag ay kami na mismo yung gumawa para po maibigay namin doon sa iba naming mga kababaihan na kasama sa samahan para po sila ay magkaroon talaga ng trabaho. So maraming salamat po Miss Arlie and Miss Christie
sa inyo pong pagbabahagi na inyong mga kwento. Nakakatuwa pong maging isang babae. It's very empowering at akmang-akma po sa ating sinaselebrate ngayong buwan na ito. So, Happy Women's Month! At sana po ay patuloy kayo sa inyong mga adhikain at sa advokasya at maging inspirasyon po kayo ng marami pang kababayan. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat. Happy Women's Month at patuloy natin yung pinupush na advokasya ng Women Go Project na kababaihan katuwang sa pangangalaga ng kalikasan. Sa pamamagitan ng Women Go Project, kinikilala nito ang mahalagang tungkulin at kaalaman sa protected area governance. Sabi ng marami, ang kababaihan ay may likas na tendensiya para mag-aruga at mag-asikaso, hindi lang ng kanyang sarili, kundi ng kanyang anak, pamilya, kamag-anak, at pati sa komunidad na ginagalawan niya. Tayong mga kababaihan ay may puso, galing at malaking ambag sa natural resource management, which includes managing environmental risks, reducing vulnerabilities, and improving climate resiliency. Kailangan ng inang kalikasan ang lahat ng tulong, kasama dito ang lakas, dunong, tapang at dedikasyon nating mga babae o ng mga ina. Ako po si Pia Noriela Castilla. Maraming salamat po.